Kaya kapag sinasabi ng iba na hindi ito digmaan ng Amerika, tanungin natin, kaninong digmaan ito? Darating ang punto na ang argumento na hindi natin laban ito ay bumabagsak sa bigat ng 47 taong record. Kapag inilatag mo ang kronolohiya taon-taon o dekada-dekada, makikita mong hindi ito isang hindi pagkakaunawaan, kundi tuloy-tuloy na kampanya laban sa Estados Unidos at rehimen na hindi kailanman tinalikuran ang layunin nitong wasakin ang Amerika. Noong 1970 matapos ang marahas na kudeta laban sa Shah, sinakop ng mga revolusyonaryong Islamiko ang embahada ng US sa Tehran at binihag ang 52 Amerikanong diplomat sa loob ng 444 na araw. Karaniwan na ito sa rehimen, bahagi ito ng kanilang ideolohiya. Pangsapit ng dekada 1980 noong 1983, binumba ang embahada ng Estados Unidos sa Beirut. Pagkalipas ng ilang buwan, binomba ang Marine Barracks. Ang parehong pag-atake ay isinagawa ng grupong terorista na nilikha at pinundohan ng rehimeng Islamiko, ang Hezbollah. Dito nagsimula ang permanenteng anyo ng proxy architecture. Ngayon, nilipat tayo sa dekada 90. Noong 1996, namatay ang 11 Amerikanong sundalo sa pambobomba sa Khobar Towers, Saudi Arabia. Natuklasan ng Federal na Korte ng US na responsabal ang Islamikong Republika ng Iran kasunod ang Iraq. Matapos ang 2003 habang nag-ooperate ang US sa Iraq, gumamit ang milisyang suportado ng rehimeng Islamiko ng mga bagong IEDs na ayon sa US ay galing o pinadali ng Iran. Pagkatapos, lumipat tayo sa 2011. Kinasuhan ng kagawaran ng katarungan ng US ang ilang tao sa planong patayin ng embahador ng Saudi sa Washington, D.C., kasabwat ang mga elemento ng IRGC na naganap sa US. Noong 2020, pinaputukan ng Iran ng mga ballistic missile ang US forces sa Al-Assad Air Base sa Iraq. Matagal nang pinag-uusapan di umano kung layunin ng rehimen ay gumawa ng sandata o simpleng nuclear na infrastruktura para sa sibilyan. Samantala, hayagang sinabi ng mga matataas na opisyal ng US, kabilang si kalihim ng Estado, na ang rehimen ay nagde-develop ng intercontinental ballistic missile at muling pinapalakas ang nuclear program na tinarget ng US noong Hunyo na nakaraang taon. Sa huli, pag-isipan natin ang pinansyal na estruktura dito. Nagpadala ang rehimen ng bilyon-bilyong dolyar sa Hezbollah, Hamas at mga Houthi kahit bumabagsak ang sariling pera at hindi nila matugunan ang pangunahing pangangailangan sa bansang mayaman sa likas na yaman. Imbes na unahin ang mga mamamayang Iranian o kapaki-pakinabang na kasunduang pangkalakalan, ginagamit nila ang mga network ng pag-iwas sa sanksyon para makuha ang mga ari-arian sa ibang bansa para lang sa mga nasa rehimen, pati na ang kanilang mga proxy.